Mga katambay, mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin, mga tambay, ito pong pahayag ni Ted Filon. Nakakalungkot nga po ito, mga kababayan. Sa kabila po ng napakarami pong naapektuhan at damage at bilyon-bilyon piso po ang nasira sa Cebu sa naapektuhan pong napakalakas na lindol, hindi po ba? Pero ang gobyerno po, grabe, ang ibinigay lang po halos tulong sa Cebu sa mga naapektuhan po ng lindol ay kakarampot. Mas marami pa yung naidi-deliver na basu-basurang pera na nakalagay sa maleta sa mga politikong magnanakaw, kurap sa ating bansa. Mas marami pa ang nananakaw nila kaysa sa binibigay na tulong sa mga taxpayer at kailangan tulungan. At nakakahiya, mas malaki pa ang binigay na tulong ng basketballista na NBA superstar na si Steph Curry na hindi bababa sa 116 million, mga tambay. Samantalang dito, 10 million, 20 million ang binibigay po. Ibang klase, mga kababayan. Pakinggan po natin si Ted Filon. Kaya din syempre mga estudyante doon, ano? Marami pong classrooms ang nasira din po sa area na iyan. And ironically, mga kapatid, nung pong nagtungo doon sa Bugo, ito pong ating Pangulong Junior, at nag-anunsyo siya ng tulong sa mga apektadong mga LGUs. Ano po? Yung pong Bugo, mga kapatid, San Remigio at Sogod na lubhang napinsala po ng pagyanig, sa pinangakuan niya ng 20 million pesos na bawat isa. Yung pong mga bayan po ng Bantayan, Daan Bantayan, Madridejos, Medellin, Santa Fe, Tabogon at Tabuelan ay bibigyan daw po, pangako ito, ng tig sa 10 milyong piso. Yun daw pong mga hospital na apektado sa ilalim po ng DOH, ano po, ay 20 million, habang yung mga provincial hospital daw po na apektado ay bibigyan ng tig 5 milyong piso bawat isa. Grabe. And sabi niya, I will be going to the Congress, the House, and the Senate so they can provide emergency funds. Girl, with all due respect, ha? Grabe. 20 million, 10 million, 5 million. Sa mga lugar ngayon ng hikahos, walang matira ng mga tao, nagmamalimos na naman po yung iba sa kalsada, di ba? Walang tubig, walang kuryente. Ito po yung tulong. Ito, apektado ito. Ito, kitang-kita mo ito. Mahirap na sila, lalo pa naghihirap. Ganito ho, kaliit ang ibibigay ng gobyerno. Pero yung mga opisyal natin, ang tawag ay honorable, hinahatiran ng maletang pera. Say goodbye to Grabe, your no? reading glasses, computer glasses. Grabe, no? Grabe yung ginawa ng grabing panunungkulan po ang ginawa sa atin. Walang malasakit sa taong bayan ang nakaupo ngayon. Tama po si Ted Filon eh. Yung mga politiko, hinahatiran ng pera. You know? Bilyon, daan-daang milyon, tax-free. Walang buwis. Samantalang ang taong bayan, para kang nagmamakaawa, kakarampot. Samantalang yung politiko, isang politiko, hinahatiran mo ng bilyon. Samantalang yon, isang syudad, isang probinsya, ilang tao sa barangay, syudad, 10 million, bawat barangay na naapektuhan, 10 million, 20 million sa mga syudad, sa mga nasirang structure, 20 million, 5 million sa mga provincial hospital. Grabe, no? Grabe. Kawawa naman ang mga kababayan natin sa Cebu, mga naapektuhan ng lindol. Pagka ganitong klaseng pamumuno ang ibibigay po sa atin. Yung pera ng taong bayan, laki-laki po ng budget, trilyon. Mga kababayan, trilyon ang binabudget natin. Yan ang napala po natin sa mga tao na ito. Naubos po yata ang pera. Kakaayuda nila nung bago maghalalan. Kaya ubos na ubos at said ang pera ng Pilipino sa kanila. Ubos na. 2025. Mga kababayan. Kaya nakakahiya. Samantalang
yung NBA superstar na nag-donate sa ating bansa. Napakalaki. Diba? 100 plus million kung hindi po nakakamali si Kamanong. Samantalang ito, Pangulo, ganun lang ang ibibigay mong tulong. Nakakahiya. Saan napupunta pera? Kaya nang gagalaitin din si Ted Pailon eh. Anong klaseng gobyerno ito? Nakakahiya. Ito po, napakalakas pong magbuwis ng Cebu. Alam natin na maganda rin po ang ekonomiya ng Cebu. At marami rin pinagkukunan na buwis yan, taxpayer. Pero pag binabalik mo na sa taong bayan yung tulong, para ka nagmamakaawa, para mga pulubi, kung bigyan mo ng tulong. Samantalang kayong mga politiko na nakaupo ngayon, pagpasok ng binagoong Pilipinas, pagpasok ng 19th Congress, puro pera, puro pakabig sa inyo, mga politikong magnanakaw kayo, umano. Grabe kayo sa ginagawa niyo sa taong bayan. May katapusan din po yan, mga tambay. Matatapos din ang walang kakwenta-kwenta at pahirap na paglilingkod nila sa atin. Matatapos din po yan, mga kabayan. Hindi naman po forever ang mga tao na yan, mga kabayan. Ganyan po katindi. At pinagtatakpan lang po yan ng napakaraming binabayaran galing din sa ating buwis. Kaya po nananatili ang kala mo kay husay-husay at kay bango-bango. At napakaraming nagagawa. Wala pang nagagawa yan, mga kabayan. Maliban po sa 3 taong pangungurap. Wala nga pong legacy eh. Wala siyang legacy. Kahit yung sinabi ni Senator Mig Subiri, 3 taon na mahigit, wala pang big project na natatapos ang administrasyon po nila ngayon. Ang natatapos lang po ay yung sinasabi ni Ted Pailon. Sako-sako, male-maleta, dinideliver sa kanila, mga kababayan. Ganyan po, mga kababayan, ang napala po natin. Yan po ang napala natin sa mga tao na ito mula nung sila'y makabalik. Never po natin nadanasan yan at dinanas sa dating Pangulong Duterte. Hindi po ganyan maglingkod at magbigay ng tulong ang dating Pangulong Duterte. Naranasan po natin lahat, pati problema ng nakarang administrasyon na kay Pinoy, yung Yolanda, natugunan pa niya yon. At napakaraming kalamidad, pero nagampanan niya ng tama at hindi ganitong naghihikahos ang taong bayan, mga kababayan. Grabing pamamahala ito. Talagang maisusumpa mo pagka ganito ang lingkod bayan sa iyong bansa at sa iyong bayan, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang nakakalungkot po na dinadanas po natin at ng ating mga kababayan, lalong-lalo po sa mga naapektuhan ng trahedya. Malabong-malabo po, matugunan at talagang yung problema ay maibigay at mabigyan ng 100% tulong ang mga nasalanta ng mga sakuna katulad po ng lindol, baha, bagyo at marami pang iba. Pagka ganyang klaseng tao po ang lingkod bayan na sinasabi, naglilingkod lang po sila umano sa mga kanilang pamilya, sarili at mga kaalyado sa politika, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kababayan. Nakakalungkot man po isipin na ganito nangyari sa ating bansa. Yung pinaghirapan po ni dating Pangulong Duterte na 6 na taon ay wala pang 3 taon. Ganito na po ang ating bansa. At kahiya-hiya pa ang ating bansa. Katulad po sa Norway, iba na po ang tingin sa ating bansa. Mga magnanakaw ang nasa Pilipinas, lalong-lalo ang taong gobyerno. At ganun din po ang South Korea. Hindi na po tayo pinautang dahil kurap ang ating bansa. Grabe po. Kahiya-hiya na po tayo sa buong mundo. Balita na po yan, mga kabayan. Grabe. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you rin po. At yung dasal at panalangin po natin, mga tambay, sa pamilya Duterte na maingatan po sila at mailayo po sa kapahamakan ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal, mga kabayan. At tayo rin po ay magdasal at manalangin at tayo po ay maingatan at ang ating buong sambayanan. Muli po, mga tambay, tiis-tiis lang po. Wala naman pong forever, mga kababayan. At yan naman po ay may katapusan. Maraming salamat po.
Ingat-ingat po. Bye-bye.